si Tatay Digong? Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD na, diba, turo niya, na ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sabihan niya useless yung mga lupa. Meron ba siyang request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niyo naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitor center. So, wait, Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong ni Mama. Sinabi. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Kumayat siya, sobrang kayat lang talaga niya. Pero hindi naman siya napansin ko kanina, hindi ko na mention kasi medyo hindi na maganda yung putis niya. Okay, nag-Sera VVP. Hindi ko nga alam yun. Maganda yung putis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung... Firm. Para siyang nagultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture dyan, may hindi siya... skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture, hindi na yung ganun siya kaano. Hindi na. Okay. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Ayan lang, okay. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noel Miswari is sick. Hindi dapat si Chairman Noel. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan tawagan yung anak ni Chairman Noel Miswari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, the Bawenyo na namatay, na binanggit din, na-discuss namin. And then of course, yung, father ni Mans, friend kasi ni, PRD, diniscuss din. Well, kailan po ang susunod yung bisita? Tomorrow, may bisita kami. Ano ko lang yung oras. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is... alas 2 to 3:30. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo bukas po. July 9, no? Tama ba ba? Yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think sa nasa sa ata yung kinainitan niya eh. Bakit po? Nandito pala si Atty. Mans. Dito pala si attorney. Hindi namin alam na nandito ka pala. Hi, sir. Oo, kami yung partners. Kaya nga, I was not going to ask nasan si Ma'am Elizabeth. Wala. Kasi na yun. So, I think Can I ask a question on a different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Ontiveros, ma'am? Yes.
that is a very serious accusation, and it should be answered clearly kung ano ba talaga ang nangyari, and kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte, at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, in fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Ontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin na mga testigo na dati dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron nga ang gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano hong status na? Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung suggestion ko. But wala siya kasi ang balita kung ano magagawin niya. Wala kayong balita kung sino incoming speaker, incoming Senate President. Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kami mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint. Aabutan niyo ba ho yung first day ng impeachment patuloy niyo or wala pa kayo on the first day of the right before the SODA? Will you be home? Hindi. Wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makaka-uwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing our witnesses for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, may mga lumalabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts niyo. Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements niyo legally? Hindi na. Wala man ako pinakailan ng kaso. Lahat ng mga liabilities na lumabas, wala akong pinakailan ng kaso, lahat ng harassment. Pinapasa Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galis ng Diyos kapag pinatingnan. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na information illegal sa bank accounts ay wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public. Meron pa kayong tanong? Meron akong tanong kayo, ma'am. Nag-ask na rin ako kay opinion ni Congressman Colong. Sa inyo po, opinion lang po, sa bahay ni tatay sa naibenta yung bahay ko. Ano pong opinion ko? Opinion ko as a
Kasi I think na-acquire yung property during sa live-in nila ni Hanilet and ni PRD. And so it is, ang status nun is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung kay PRD. And depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa ni Hanilet at ni President Duterte kung anong gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila, kung uuwi siya ang Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero magstay daw siya kay Ma'am Elizabeth. That's what Congressman Pulong said. Oo, may nabanggit ka si Mama na ganyan, na pwede namang doon sa bahay nila. Sana i-open to the public na lang yung house. Parang museum ba? Well, sana, depende yun sa mapag-usapan ni Hanilet at ni President Duterte kasi silang dalawa naman may-ari ng bahay. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang Showbiz. walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Walang problema. Grabe mo. Grabe na pagmamahal. Di ba yung Ma'am? Love ko na si Ma'am Elizabeth. Ma'am, meron bang Wala na siguro, parang friendship yung kanila. Sport. Parang sport. Ano, ma'am? Oo. Sport ang tawag dyan. Eh, malay natin, baka mamaya, kasalan of the century, paglabas si Tatay Digong. Oo. Huling ibalik, sir. Well, hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila. Ikaw ang flower girl, ma'am. Ano yun? Anyone else? Advice, yun. Yes, yes. Hello po, DP. Andy po from GMA Integrated News. Hindi ko po naabutan yung first part ng inyong ng inyong pahayag. Pero gusto ko pong tanungin kayo regarding dun sa impeachment po muna. Kasi meron pong sinabi si Senator Zubiri na witch hunt daw po yung impeachment trial sa inyo. Pero meron pong kumbaga remark naman si Congresswoman De Lima. Ang sabi po niya, unfair daw po na sabihing witch hunt yun dahil daw yung sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala rin po basehan yung pagiging witch hunt nun? Ayoko na sumali siguro sa sagutan, no? Ni De Lima at ni Senator Zubiri. But matagal ko naman ang sinasabi, nakikita din naman na tao ng mga kababayan natin yung timelines no, kung paano sila umabot sa impeachment at alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for the presidential elections of year 2020. Ma'am, meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun ang... That's correct. Hindi yan, kailangan ng guts. Thank you. VP, ikaw, meron ka bang mensahe para sa taong bayan? kabayan natin. Yes. Oo, nung una lagi, talaga paulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina. Sabi niya, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And yung isa, nakasama namin sa bus, taga mga flag late si ma'am. Kinakanta ko sa kanya. And napangiti siya. Oo. Tapos, yun, pasalamat kami sa nagdadasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami nun. Kamakailan lang nakatanggap ako na perpetual mass card para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, nagbibili ng ganun para sa kanya. At yung nandyan pa rin yung taong bayan, patuloy yung kanilang
suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira. Pabuhay po kayo, VP. No? Ma'am, additional question po kasi nabanggit niyo po yung kahapon po ata yun sa interview ni Attorney Harry na skin and bones na raw po yung itsura po ngayon ni former President. Meron po ba itong kumbaga parang medical condition or para meron po ba binanggit yung mga doktor doon sa loob ng kulungan kung ano po yung condition or kung meron nga po bang condition si former President at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po na nakakulong dito sa ICC. Nabanggit ng mama ko, no, na skin and bones siya, and nag-elaborate ako kahapon kung ano yung sabihin nun. Sobra yung kanyang pagpayat, yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi na siya ganyan at all. No? Mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent yung medical officer sa amin. Sa tingin ko lang yung weight loss niya ay dahil posible yung una-una loss of appetite dahil na hindi siya sanay sa pagkain. At pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung medical officer yung kain niya kasi diabetic Pakulo. Ma'am, isa pa rin po yung sa prosecution naman po, naglabas na po sila ng 12, or naibigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan niyo na po ba ito ni Attorney Kaufman kung ano po yung magiging susunod na hakbang ninyo tungkol dito sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila kasi nakapasok lang nung lawyer, no? So siya kayong assistant niya doon sa loob ngayon. So malamang pag-uusapan nila yun. Meron po kayong access dun sa document na yun? Nakita po ba ninyo? Yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Ma'am, they have all the medicines you need, ma'am. I'm sure he is given the medicines he needs dahil merong medical officer in charge doon sa kanya sa loob. ma'am, do you have time for photos? Also, Thank you, VP. Mabuhay ka. maraming salamat sa line na lang. Yung mga first-timers, pumili na kayo kagad. Mga first-timers, pumili na kayo, bilis. Maraming first-timers. First-timers. Mga first-timers, bilis. Sakit siya. Sakit siya. Ano na yung camera niyo? Good to see you. Hi, hello sir, hello sir. Nice to see you again. I don't know where's the field to start.